dito, nabubuo kung ano ang mangyayari sa ating Kung buhay. mayroon na Ay bagong sasayahin ideya ang nating intentions na naipasok ang Panginoong Jesus sa religiosity ng mga Israelites, yun ay ang kagandahang loob, kabaitan, at pagiging maunawain. Napaka-religyoso ng mga Israelites at sa hilig nila sa kanilang religion ay nakalimutan nila kung minsan maging mabait sa kapwa. Nagkaroon sila ng mga bagong idols. Kung galit na galit sila sa idols, meron silang hindi napansin na idols. And these are religious traditions. And these are the very strict and traditional reading of Scripture na taken out of context madalas dahil napakatagal din rin naman ang history ng Israel. Mula nang sinulat yung Old Testament hanggang New Testament ay daang-daang taon ang nagdaan. Libo pa nga kung tutuusin ng pag-aaral ng ibang mga scholars. Kaya maging ang mga scriptures nila na ginagamit ng panahon ng Panginoong Jesus ay maraming napakatanda na at yung mga original na ibig sabihin at gamit ay hindi na totoo sa buhay nila noon. Naging malupit tuloy ang maraming interpretation at pag-a-apply nito at yun ang itinuwid ng Panginoong Jesus. Lalo sa yung mga malalapit sa buhay. Ang pag-aaral natin ngayon, kasihan tayo ng Panginoon, ay pinangangatang kindness over religious ordinance. Nasaktan ka, pwede ka na. Kabaitan, kabutihan sa kapwa, higit kesa sa pagiging religyoso. Salamat Ama dahil kayo Diyos na mabait at nais naming patuloy na madama ang kabaitang ito at maipadama rin sa aming kapwa. Turuan niyo kami kung paano magkakaroon ng balansing buhay between tradition, between religiosity, and kindness. People, even to ourselves. Sa sandaling ito, humihingi kami ng paglilinis. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At gawin niyo kami, Panginoong, karapat-dapat na tumanggap na inyong pagtutuwid, pagkagamot, magpapaliwanag. Gamitin niyo po ang inyong mga salita. Gamitin niyo, Ama, sa Isaiah na nandito sa Biblia para kami makalaya at maging makapagpalaya rin sa aming kapwa. Allow us not only to feel and know your kindness, but also to be channels of the same kindness. Kaya madalas nagtatampo. Ang hiling namin, Ama, kayo po ang maging tunay na tagapagsalita at tagapangaral. Let your voice be heard by all. Use your servant only as your instrument. Heal us, empower us, guide us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we thank you, we praise you, and we ask all this. Kaya pag binago natin ang ating attitude, Kindness over religious ordinance. John 7, 14 to 15. When the festival was about half over, Jesus went into the temple and started teaching. The leaders were surprised and said, "How does this man know so much? He has never been taught." Kilala ng mga tao, ng mga kababayan ni Jesus, ang background nitong si Jesus. They had a very small country. They lived in very small villages where everybody, knew everyone else. At nagtaka sila. Hindi naman ito nag-aral sa napakatataas ng mga paaralan. Hindi naman siya nagkaroon ng mga private tutors tulad ng ibang mayayaman. Bakit ang runong-runong niya? And here at once, we know that great spiritual knowledge is revealed by God, not taught by men. Ang mga matataas at matatayog na bagay ay ipinagkakaloob ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito na pag-aaralan o na ituturo ang tao sa kapwa-tao. At agad-agad merong leksyon para sa atin, mga kapatid. Open yourself for spiritual revelation. Pagtatapos ng usapan na Kailangan nakabukas ang ating isip, nakabukas ang ating puso para sa mga pagpapahayag at mga kaloob ng Diyos na lumalampas sa human mode of instruction. Why choose that? Pero kung laging makitid ang ating isip, lagi nating nire-reject agad yung hindi natin madaling maintindihan, hindi tayo magiging bukas para tumanggap ng mga higit lalong mga pagpapala, pagtuturo, pagtutuwid mula sa Espiritu ng Diyos. May ginawa siyang masama. We need to have a healthy level of openness so that more and more could be revealed. Because the will of God for us is that we should change from glory to glory.
Kung ang alam natin tungkol sa Diyos, ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos ay kamukha pa rin ng pagkakaalam natin 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago, or 5 years ago na wala man lang nag-improve, na-develop, lumalim, ibig sabihin hindi tayo nag-grow. Kahit mo pa itatwa at itanggihan. At yan kuminsan ang problema, ang daming mga nagtatanong sa akin sa Facebook, pwede na po ba akong lumipat na ibang church? Sawang-sawa na po ako, wala na kaming iba pinag-aaralan, yun at yun at yun at yun din. Hindi pare-pareho. So, hindi nag-grow. Dapat nag-grow tayong lahat. Dahil iniisip mo. Pero para mag-grow, para lumago, dapat bukas ang isip. Dahil iniisip mo. Kumisan handa kang magulo ng kaunti. Dahil mula doon sa alam na alam mo na, siguradong sigurado at secure na secure, matcha-challenge ng another reading, another angle, another interpretation. Hindi ka dapat allergic doon at tatawagin mo na demonic dahil bago, ito kakaiba, o dahil hindi mo maintindihan. We don't have to overprotect God's truth because God's truth will always prevail. Willing ka na pakinggan ng isang makakaiba o bagong anggulo ng paliwanag at limi-limiin, suri-suriin. Kung hindi maintindihan agad, hindi naman kailangan magpasya ka na tanggapin o i-reject agad yun eh. Pwede mo namang isa-isang tabi at pag nagkaroon ka na ng kakayanan na maunawa yun ay saka mo na lang uli balikan. Do not reject anything that you don't understand because you might be denied spiritual and mental growth. Siyempre, hindi rin naman natin basta-basta nilululon, tinatanggap ang anumang bagong dating dahil baka nga mali. Suriin, pero withhold judgment. Pero ang lahat ng lalago ay yung handa na magbukas ng isip para ito ay lumago. Verse 16, Jesus replied, I am not teaching something that I thought up. What I teach comes from the one who sent me. If you really want to obey God, you will know if what I teach comes from God or from me. If I wanted to bring honor to myself, I would speak for myself, but I want to honor the one who sent me. That is why I tell the truth and not a lie. Didn't Moses give you the law? Yet none of you obey it. So why do you want to kill me? Itong John ay napaka-develop ang theology. Hindi laging madaling pag-aralan. Mas maraming mga salita, mga discourses, at hindi lagi yung mga action stories tulad sa ibang gospels na napakadaling maintindihan. Pero napakahalaga na unawain yung mga ideya, yung mga philosophies involved, yung mga sinasabi ng Panginoon as shaped, interpreted, and developed by the writer of John dahil by that time, AD 90 to about AD 100, mas luminaw na sa kanila kung ano ang mensahe ni Jesus. But what do we see here? People judge others who do not and cannot obey religious laws that they themselves do not and could not obey. Napakahigpit ng mga Israelites sa mga nakalalabag sa kautusan, hindi nakasusunod sa mga ordinansa. Pero sabi ni Jesus, kayo rin naman hindi nakakasunod. At kung sakali man na nakakasunod kayo sa ordinansa A, ipinagpipilitan nyo at hinuhusgahan nyo hindi nakakasunod doon. What about yung ordinansa B? Nasusunod nyo ba? Kuminsan nasusunod nyo lang yung ilan, pero yung iba naman di nyo rin nasusunod. Magkakaiba lang ng weaknesses, magkakaiba lang ng pagkukulang ng mga tao, pero sabi niya lahat kayo hindi naman nakakasunod, kala mo naman kayo mga kung sino. Kaya madalas nagtatampo. Akala mo yung nagtatampo. Sabi niya, bakit niyo ako gustong patayin? Dahil mababa. Hindi rin naman kayo nakakasunod sa law, tapos pinagbibintangan niyo ako na hindi sumusunod. Because by that time, it was already becoming more and more clear to people that there were many traditions and enshrined and institutionalized teachings that Jesus was changing in terms of application so that the religious institution would be kinder and nicer to people. Kaya gusto siyang patayin sa pangunguna ng mga religious leaders. Verse 20, the crowd replied, "You're crazy. What makes you think someone wants to kill you?" Ipinagkailapan nila. Verses 21 and so on.
Jesus answered, I worked one miracle, and it amazed you. Moses commanded you to circumcise your sons. But it wasn't really Moses who gave you this command. It was your ancestors. And even the Sabbath, you circumcise your sons in order to obey the law of Moses. Why are you so angry with me for making someone completely well on the Sabbath? Don't judge by appearances. Judge by what is right. Kasi yun ang nagbibigay ng happiness. So ang background ng Merong conflict, makapagtampo lang, makapagdrama lang. nagpagaling ang Panginoon ng isang may sakit sa araw ng pangiling sa Sabat na ipinagbabawal ng kautusan ayon sa kanila kautusan ni Moses na gumawa ng anumang bagay kahit pa nga mabuting bagay. Sad siya o kaya At meron dito isang shocking revelation that came from the mouth of Jesus. Sabi niya, sabi ninyo, iniutos ni Moses ang circumcision ng mga batang lalaki. lalo sa yung mga But it wasn't really Moses who gave you this command. It was your ancestors. May ginawa siyang masama. Ang paniwala ng lahat at ang itinuturo ng lahat ng mga verses ng Old Testament was that Moses who commanded circumcision. Now, Jesus brings us to another level of understanding and even tells the Israelites who have forgotten the truth that it wasn't really Moses but their ancestors. Kasi nasaktan ka naman. So, ibig sabihin yung mga kiniklaim nila na Moses said this, Moses said that, is not always reliable. Tapos, kahit naman makipag-away ka Dahil maaari na ang mga ancestors nila ang nagpauso nitong tradisyon na ito at para ito magkaroon ng kapangyarihan at sundin ang lahat, sinasabi nila, sabi ni Moses, sabi ni Moses. Here from the very mouth of Jesus, he says, it wasn't really Moses who gave you this command, it was your ancestors. Sabi niya, hindi lang yun. Lagi niisip mo, the world owes you a living. Nagsisircumcise kayo ng mga bata kahit Sabat para masunod nyo yung regulasyon na on the 8th day, technically, dapat ma-circumcise ang bata. So pagka lumaglag o natapat ang 8th day sa Sabat, binebreak nyo yung law of Sabat para sundin nyo naman yung law of circumcision na hindi naman si Moses ang may bigay, kundi ang mga ninuno nyo lamang. So ang sinasabi dito ng Panginoon, pinagsasabong nyo ang mga verses. One verse kontra sa isang verse, pumipili lang kayo kung anong mas gusto niyong sundin. Pagkatapos, ang init-init ng mata nyo doon sa mga ibang may hindi nasusunod na nasusunod nyo. So, huwag kayong nanguhusga doon lang sa nakikita ng mata na nagpagaling, hindi dapat magtrabaho ng Sabak. Sabi niya, manghusga kayo ayon sa katuwiran. Don't judge by appearances, but judge by what is right. Huwag niyang sabihin, maling maghimala, maling magpagaling ng Sabat kasi sabi ng law ay mali. Pero ang tingnan ninyo, dapat kakambal na pag-iisip yan. mali ba na magpagaling ng tao kahit anong araw? Ay ingatan. Mali ba na magpaginhawa ng may sakit? Anumang araw mapatapat yun. Sobra kayong technical. Ang inaatupag nyo lang ay yung technical law na do's and don'ts. Nalilimutan nyo na maging mabait. Nalilimutan nyo na kung anong tunay na mahalaga sa tao. Hindi lang yung technical law, kundi yung ano ang naidulot ditong ginhawa at kabutihan sa buhay ng tao. Darating na feelings natin. So according to Jesus, though it had always been attributed to Moses, circumcision was not really from Moses. Merong makapagtampo lang. Isang napakalaking institusyon niya na nabasag bigla sa isang iglap. Makikipag-away, makikipagkasama. At mula mismo sa Panginoong Jesus, nagsabing, hindi naman si Moses yan eh, kahit yan ang pinaniniwalaan nyo. Hindi maganda. So nagkakandara pa kayo, halos mamatay kayo sa pagsunod niyan dahil akala nyo sabi ni Moses, kung nagsasabi sa inyo, hindi nga eh. Kaya makakarating tayo mga kapatid sa isang tanong. Sa panahon natin ngayon, ano-ano pa kayang mga katuroan ang pinagpapakamatayan nating sundin? Yung pala, nilikha lang ng mga ninuno. At hindi naman talaga galing sa mga tulad ni Moses. Tulad na lang ng institution of circumcision is one of the biggest institutions in the cultural and spiritual life of Israel.
And yet, Pwede Jesus ka rin says, manakit it's eh. not from Moses, But it's only from your Jews, what ancestors. will bring about happiness? Kala nyo lang, And all the time, o magbibigay ng pinagmukha tunay lang kaligayahan na galing kay Moses. at kapayapaan. Gaano kaya karami sa mga hirap na hirap tayong sundin ang hindi naman pala dapat talaga paghirapan? Kasi nasaktan ka na, mananakit ka pa Ipinaglalaban rin. natin, nagpapakamatay tayo sa pagsunod o pumamatay tayo. Tapos yun naman pala, sasabihin lang ni Jesus, kung pwede lang tayong kausapin ngayon. Eh, hindi naman si Moses ang sabi niya eh. Mahal mo naman eh, mahal mo talaga. So kung nakakalito, So why choose? dahil hindi na naman natin kayang suriin lahat kung alin ang galing kay Moses, alin talaga galing kay Elijah, alin talagang galing sa Diyos, o alin lang yung sabi ng mga priest na sabi ng Diyos para masunod agad, pero sila lang pala ang may gusto noon dahil pwede mangyari yun. Kung nakakalito, anong dapat natin gawin? Sabi ni Lord, madali, don't judge by appearances. You deserve to Judge be noticed, for what to be is given right. attention, to be Ang paandarin nyo ngayon ay tanongin nyo ang inyong sarili. Akala mo yung Mabuti ba nagtatampo, o masama? nasasaktan, mababa ang loob dahil mababa ang Makakabuti ba sa No, akin o it makakasama? comes from self-centeredness. No, huwag mo Ano ang masama. idudulot sa Deserve tao mo. kung i-apply natin itong kautosan na ito? Hindi naman tayo sure na sure pala kung si Moses nga ba may sabi. So, ang magiging mo ngayong pamantayan ay Kaya nakabubuti pag ba? binago natin ang ating attitude, Mabuti ba? binago natin ang ating ugali, Ito ba ang gawang mabuti para ito i-implement therefore, maiiba sa ang paghuhusga pananaw natin sa mundo kapwa, at malay sa mo, pagdidisiplina, baka maiba sa rin. pagpapa-implement ng kung ano-anong mga kautosan? At kung sa tanong mo, nakabubuti ba sa ating lahat ito? Nakabubuti ba lalong-lalo na ito sa tao that we are concerned with? O nagiging technical na lang tayo? Na masunod lang natin yung sabi ng verse, kahit na tayo maging malupit, kahit na tayo hindi maging mabait, kahit na makasama sa buhay ng tao ngayon. Tulad ng, kung susundin yung utos about the Sabbath, makabubuti pa talaga doon sa may sakit na ipagpaliban pa ang paggaling niya. May kinalaman sa relasyon Kung hindi pa siya pinagaling ng Panginoong Hesus nung araw na yun, eh bukas pa talaga magkikita pa sila para magawa yun. O mapapabayaan na siya buong buhay at hindi na siya magkaroon ng pagkakataon. salita at ang ating Mabuti ba na Kasi yun harangin ang gawang mabuti sa oras na ito para lang sundin ang isang technicality o gawin na ngayon dahil merong makikinabang? Sabi ni Lord, huwag kayong palibang. Pag nalilito kayo, tingnan ninyo kung makatwiran. Huwag nyo lang tingnan yung appearances, yung form. Magbabagsak ng telepono. Can you imagine that circumcision was from the Israelite ancestors? That it was from tradition only. Isang idol na binasag ni Jesus. O kaya, guilty At syempre may isa pa siyang idol na binasag. The idol of the Sabbath. when we can choose to be Dahil talaga namang Lalo sa ipaglalaban ng mga Hudyo ang Sabat. mahal sa buhay, At lalo magpahanggang sa ngayon, kasintahan o maraming kaibigan, conservative Jews, lalo sa iyong pag mga kami kaibigan sa kapwa buhay, sila Diyon na nagtatrabaho pag Sabat, binabato nila magandang hanggang ngayon. relasyon o pangit. May ginawa siyang Subukan masama, mong umarkila pwede ng sasakyan magpatawad. o mag-taxi, Nasaktan lalo ka, sa pwede mga ka namang conservative magpatawad. districts ng Jerusalem. Pwede ka rin manakit During the eh. Sabbath, babatuhin nila yung taxi kasi nagagalit sila sa driver na bakit pumapasada ay Sabbath. Eh paano ngayon kung papasada yung ambulansya? Halimbawa, technical ka, dapat sundin ang Sabbath. Eh meron ngayon nagkakaroon ng seizure, nakaka-heart attack, kailangan dalhin sa ospital, kailangan magtrabaho yung driver ng ambulansya. Papayag ka or not? Mahal mo naman eh, mahal mo talaga. Kung religious leader ka, baka hindi. Eh pero kung nanay mo yung nangingisay, payag ka to break the Sabbath? Maginanakit, magkaroon ng Yan ang point ni Jesus. Ang gawin yung patakaran, pamantayan ng paghusga sa tamang gawin o hindi eh, makabubuti ba? Hindi yung dahil ang sabi ng ganitong letra, sabi ng ganitong verse, sabi ng ganitong paragraph. Kahit na ang maging bunga sa'yo ay magdusa ka, maghirap ka, masaktan ka, sundin natin ito. Yun ang binasag ng Panginoon Jesus. To be given attention, Yet the Jews broke the Sabbath just to circumcise boys on the 8th day. Akala mo yung Kaya pinapakita ng Panginoong Jesus, kunwari ba kayong hilig-hilig sa Sabbath, pero ang circumcise din naman kayo eh. Kasi may iba naman kayong panghahawakan ng tradisyon. Tradisyon na hindi naman ang galing kay Moses. Kaya sabi niya, bakit ngayon kayo magagalit sa akin? Gusto niyo akong patayin. Dahil lang meron akong pinagaling ng Sabbath. Dahil alam niyo ba, noong Old Testament, pinapatay talaga yung nagtatrabaho sa Sabbath. Therefore, maiiba ang pananaw natin sa Meron nga isang batang lalaki nangangahoy, nahuli nilang nangangahoy, araw ng Sabat, pinatay yun. Mas Eh kung kapatid nyo yun, kung kayo yung magluluto, kailangan nyo ng panggatong,
Dito, Ipapapatay niyo ba yun? kung ano ang Sabi, be kind. mangyayari sa ating The Lord was buhay. saying, it's time for us to relax, to be kinder and nicer to each other, and use tradition, use even scripture to be kind to each other, not to be unkind. Ay ingatan. Dahil yun ang What is more factor important, natin. religious ordinance or people's well-being? The heart of According to God, Jesus, not only in this event, but in all other events, it was people's well-being, healing, comfort, and rest that was important to Him. Ang ating mga salita at ang ating ugali. Kaya sabi niya, come Kasi to me all of yun you who are ang tired and magiging heavy ugat laden, ng darating and I'll give you na feelings rest. natin, whether the feelings are Take sad my yoke or- upon you. Kasi My yoke is feelings easy. happiness. My burden Merong is light. makapagtakbo lang. Sabi niya, you will find rest for your soul. Makapagkabog lang. Ang inuuna ng Panginoong Yesus ay yung kapahingahan ng mga pagod, Pagtatapos na ang usapan luwag na ng dibdib ng maganda, nasisikipan ng pero kahinga. ang mga susunod na oras, Yung araw o linggo, bada kanya Pagkakaroon ng kapayapaan imbes kaguluhan sa buhay ng mga tao. Pagpapagaling ng may sakit imbes pagsunod sa technicality of religious law. Ang inuuna ng Panginoon is kindness and love. Kaya nga sinabi niya, a new commandment I give you. Lalo sa yung mga malalapit sa Bakit may buhay, new? Kasi ang daming old. pumili na maging maganda ang relasyon niyo. Sabi niya, love one Ginawa siya another. masama, pwede kang magpatawad ulit. If you love one another, people will know that you are my disciples. Pwede ka rin manakit din. Kasi yung mga Israelites, sabi nila, malalaman nila na tayo ay anak ng Diyos pag hindi tayo nagtatrabaho pag Sabat, pag sinicircumcise natin ang mga male children, pag hindi natin kinakain ng ganito, pag ganito ang haba ng ating buhok, malalaman nila anak tayo ng Diyos, pag ganito at pag ganon, sabi ni Jesus, tapos, kahit naman makipag-away, malalaman na kayo ay aking mga disipulo tagasunod kung kayo maibigin. Kung mahal mo naman, mahal mo talaga. So, ibig sabihin, hindi na ako interesado na makilala kayong Christian sa haba ng buhok nyo o iksi. Hindi sa haba ng damit nyo o kaiksian nito. Hindi sa kung anong kinakain nyo at hindi kinakain. Malalaman kayo, ay aking mga tagasunod, kung kayo maibigin. Madali kang masaktan dahil iniisip mo. Yan The ang world distinctive owes you a ng living. mananampalataya Madali ka sa magdamdam Panginoong dahil Jesus. iniisip mo. You deserve By just the one kindness. single command, the Lord superseded all the Old Testament commands. To be given attention. Sabi niya, a new commandment I give you. Kaya madalas nagtatampo. Kaya may nagsabi pa nga, Akala mo yung nagtatampo o nasasaktan. ano po ba pinakamahalagang command? Mababa ang luha. No, Siyempre, it by comes that, from people were referring to the self-centeredness. 10 commandments Na, huwag mo ko saktan. and the Deserve ko maging 613 happy. other Huwag mo commandments, ko the iwan. misquotes. Deserve kong samahan mo ko. Huwag At mo sabi ni akong Lord, tatalikuran. dalawa Deserve lang ang kong mahalagang laban mo. commands. It's really self-centered. Una, love God. Pangalawa, love others like you love yourself. So kung tutusin, isa lang parehong love. Magbabago ang ating And by that asal. statement, Therefore, maiiba Jesus ang subsumed pananaw natin sa all mundo. Old At Testament commands baka to His new command, the command to love one. ma-influence natin. So pag meron ngayong verse, halimbawa, lalo galing sa Old Testament, at gusto mong i-apply sa kapwa mo, sa iyo, sa sarili mo, tapos nakita mong hindi naman loving pag in-apply, sa ating buhay, i-apply mo pa o hindi? sasakyan. Sabi ni Lord, ang iniiwan ko na sa inyo is the command. At ito ay nasubukan nung merong babaeng nahuling ng ngalo niya sa akto ng adultery. Kinalagkad ang babaeng ito at sinubsob sa harapan ni Jesus at sinabi, ang babaeng ito ay huling-huli sa akto ng pangangalo niya. Sabi ng batas ni Moses, eto na naman yung batas ni Moses, no? Eto na naman yung Old Testament commands. Ang ganyang uri ng mga babae ay dapat batuhin Kasi hanggang yun mamatay. ang magiging ugat. Ipinabato ba ng Panginoon? Alam nating hindi. Whether feelings are sad or So nakita natin Kasi doon, ang nung inuna ng ibigay Panginoon ay mahalin ng babaeng merong ito. makapagtampo lang, Lingapin makapagdrama siya, lang, Ipagtanggol siya mula sa karahasan ng napakaraming makasalanan din naman, hindi lang nahuhuli. Mahilig tuloy silang i-assign ang kasalanan nila sa iba para hindi sila mapag-initan. Hindi ibinabato. So kitang-kita natin ang iniangat ng Panginoon ay yung utos niya na maging maibigin, mapagpatawad, mapagkalinga. When we can choose. Kaya lang nga, malinaw na sana na yung mga old commandments ay napangibabawan ng commandment to love, pero hindi lang naman doon natapos. Dahil matapos ang Panginoon ay umakyat sa langit at nagsimula yung church na ma-develop, at ngayon ay 2,000 years na ang development ng church, marami na namang commandments ang naimbento ng mga ancestors natin na tumakip muli sa commandment ni Jesus to love.
mapatawad ka. Kahit pa Kaya hanggang ngayon, ang mga Bible-based churches, maraming mga katuruan, maraming mga utos, maraming mga pag-away ka dahil mahalaga methods sa tao, kahit mo pa itatwa at itanggihan. na hindi rin Kung mahal labing mo naman, uli. mahal mo talaga, ikaw din na mahirap. So itatanong So mo, why choose? kung sinabi ni Jesus that the greatest command is to love, yun ba ay i-apply lang doon sa past, before Him, o also din sa future after His earthly ministry? The world owes you. In other words, it would be the highest command of all time. Whether going back to Old Testament times or going through New Testament times up to modern times. Of course, that should be the attitude. Jesus died to love. And Jesus died to bring people into a loving knowledge of God and to reveal that God is love. Kasi ang pagkakakilala ng mga tao sa Old Testament ay napakalupit ng Diyos, laging masungit, laging galit, pinapatay lahat ng tao, pinapangalitan lahat ng tao, at napakaraming mga malulupit na priest and religious policies na nagtatago sa likod ng Diyos. Dapat balikan yung utos ni Jesus na yun. To be loving and to be kind. Above religious ordinance. Therefore, maiiba ang pananaw Not natin sa everything that mundo. the Jewish people said and believed was true. That's what Jesus emphasized. Ma-influence natin sila. Hindi lahat. Not even institutionalized traditions. Not even what was written by the scribes. Kung ano ang in their mangyayari scriptures. sa ating buhay, tayo ba ay Tapos ngayon may bagong idol tayo, what all the scribes wrote. Happy New Year. Na kahit hirap na hirap tayo sa pagsunod at hindi na praktikal, pag-iitan pa rin. Dahil sabi ng mga scribes, sabi ng verse. Ang factory ng happiness. Jesus was emphasizing that we should not needlessly place religious tradition and formula above what is practical, loving, and kind. Unahin ang pag-ibig, ang ginhawa at ikabubuti ng Kasi yun kapwa-tao. ang magiging ugat. John 7:32 and so on. When the Pharisees heard the crowd arguing about Jesus, merong makapagtampo lang, they got together with the chief priests and sent some temple police to arrest him. Pagbabagsak ng telepono. But Jesus told them, I will be with you a little while longer, and then I will return to the one who sent me. You will look for me, but you won't find me. You cannot go where I am going. Nung mabalitaan ng mga temple officials na nagkakaroon ng alikas-ngas tungkol sa mga katuruan ni Jesus, pinapa-aresto siya. It's dangerous when religious people have also police power, because they're going to use police power to impose their beliefs on everybody. At nagkakaroon ng religious fascism, yung rule of the powerful. Verse 35, the Jewish leaders ask each other, where can he go to keep us from finding him? Is he going to some foreign country where our people live? Is he going to teach the Greeks? What does he mean by saying that we will look for him but won't find him? Why can't we go where he is going? Of course, the Lord was talking about a spiritual road that he would take that unbelievers cannot take. So why choose? It is the road to the kingdom of God. The road that could be taken only through a change of heart, a change of consciousness, from self-centered. a road that the religious leaders of his time could not take because they would not change their mind. Madali ka magdamdam dahil iniisip mo, Kung you deserve. bibigyan natin ng isang simplified illustration, Madali ka magtampo dahil yung sinasabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. to be Without me, no one can go Kaya to the madalas Father. nagtatampo. Isipin nyo na merong landas sa inyong harapan na pwede nyong daanan. No, it comes from Pero, self-centeredness. No, nakaharang sa landas na yon deserve ko ay maging happy. rehas. Huwag mo akong iiwan, deserve kong samahan mo ko. Huwag mo akong tatalikuran. Na hindi deserve kasya ang kong harapan tao, mo ako. It's really. Pero kasya ang pusa. Kaya na dumaan. bago natin ang ating attitude. Hindi kayo makakadaan sa danayon habang pinananatili nyo yung size nyo na size ng tao. Kailangan maging size kayo ng pusa para kayo makaraan at madaanan yung road na yun going to the Father in heaven. Ma-influence natin In sila. other words, there has got to be a change that should happen. Not in the size of our body, but in the size of our brains.
kung ano ang There has got to be a mangyayari change that sa should ating happen in buhay. the way we think, Tayo ba ay in our sasaktan attitudes, natin in our yung value Diyos system, na so we can take the road pero dapat kakambal na that is pag-iisip niya, Jesus. kakambal na consciousness na ang puso Kailangan magkaroon ng ay pagbabagong ginagawa loob, dahil yun ang factor paghuhunos ng dili, or pagbabago ng paraan ng the pag-iisip. hard or the ano yung mga lungkot Hinding-hindi natin, mauunawa ginagawa sa ang relasyon matatayog natin sa mga na tao. espiritual na katuruan ni Jesus kung ipagpipilit na natin ng dati nating paraan ng pag-iisip. Bantayan natin ang ating attitude. Kailangan natin siyang unawain according to His ways. Kasi yun Romans ang 12:2, pagtuturo. don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Kasi yun ang nagbibigay ng happiness. Merong Then you will know how to do everything that is good and pleasing makikipag-away, makikipagkasira. Hindi lang binabago ang anyo, ang suot, ang itsura. Pangit, hindi maganda. Hindi lang binabago ang Pero habits, mga susunod na oras, kinakain. araw o linggo, Ang bata binabago pa rin. para natin makita si Sadya, Jesus at o masundan kaya paraan guilty, o ng kaya pag-iisip. nahihirapan. Why choose that? Kaya dapat ang tao handa na mabago siya. Lalo sa Ibig sabihin, ating lumipat pamilya, siya sa pagtungtong niya sa letter A, lilipat siya sa B lalo sa para iyong maiba siya. kasintahan o kaibigan, Dahil pag tumungtong siya lalo sa B, iyong maiiba na yung mga pananaw sa niya. buhay, Hindi pwede dapat ka ipagpilitan ang magpagpilitan dati ng nang magpagpilitan. nakasanayang pag-iisip. May ginawa siyang masama. Kahit sa ating Pwede ka kapwa, magpatawad. sa ating pamilya, sa ating mga Nasaktan ka, kaibigan, pwede ka namang ang hirap magpatawad. naman yung may kamag-anak ka o Pwede ka rin kaibigan na manakit ayaw yan. man lang magbago But ng choose pag-iisip, what will ayaw bring tumanggap about ng happiness. suggestion, And all the ayaw time, makinig ng bibigyan payo, ng ayaw ibahin kaya. yung utak niya. At Yun ang mga kaya, mahihirap makasama. maging friendly ka, maging magpatawad ka. So to know God, you've got to take the Jesus Kasi way. nasaktan ka na, mananakit ka pa rin. And to take the Jesus way, you must be able to pass through Kahit man ang that patawad ka seal, na, that mahalaga rin screen. sa'yo yung tao, kahit mo pa itatwa at Kailangan makaraan ka doon. Mahal mo naman eh, mahal mo 1 Corinthians 2:14, Hindi na mahirap. that's So why why- only someone who has God's Spirit can understand spiritual blessings. Sakit, magkaroon ng Anyone who sama ng doesn't loob. have God's Spirit thinks It these springs blessings from selfishness, are foolish. From self-centered. Pag hindi mo naiintindihan yung argumento ni Jesus, Dahil iniisip mo, yung the mga world binabago owes niya, you a living. Madali ka magdamdam. you dahil don't iniisip mo, have the you deserve the Spirit of happiness. God. Kaya kailangan nyo nang hingin Madali ka magtampo. na readily dahil ibinibigay ng iniisip mo, Panginoon sa you sino mang deserve handang to be noticed, baguhin given ang kanyang attention, pananaw to be at pag-iisip. pampered. Kaya madalas nagtatampo. If people could not readily Akala mo grasp yung the nagtatampo, ideology, nasasaktan na yung mababa ang loob dahil mababa ang philosophy, buhay. No, it comes principle, from self-centeredness. if they could not readily grasp the spirit of Jesus' way, called also the way, there's an easier track. It's really self-centered. Kasi minsan hindi naman lagi talaga madaling maintindihan yung thought, yung ideya. At kung may mga tao na hindi nila agad maintindihan yung ideya, yung mga ganitong klaseng usapan, merong isang paraan para makasunod pa rin kay Jesus na hindi mo sobrang naiintindihan yung ideya. They should follow Jesus' method, style. They should just follow Jesus' loving ways. Sa ating buhay, tayo ba ay So sumusunod ka kay Jesus dahil nauunawa mo yung matayog na teorya, bakit ka susunod? At kung hindi man, sumunod ka na lang, maging loving ka, maging kind ka, mapapalagay ka rito sa daanan na yon at hilingin mo at asahan na after a while ay maunawaan mo rin kung ano yung ginagawa mo. Pero ang gawin mo na, yung itinuturo ni Jesus. Kahit hindi mo pa sobrang naiintindihan. Kesa nire-resist mo pa, dahil pinagpipilitan mo yung dati mong naiintindihan, unloving, legalistic, stubborn ways, you will never enter the kingdom of Kasi heaven. yun ang nagbibigay ng happiness. At pag sinabi natin you will never enter the kingdom of heaven, hindi natin laging ibig sabihin na hindi ka maliligtas, kundi hindi ka makararating sa punto ng buhay mo na nagkakaroon ka ng spiritual joy, ng peace. Hindi ka makakarating sa punto ng buhay mo na pinaghaharian kang lubos ng Diyos. Maaaring ligtas ka sa eternity, pero dito sa lupa, ang gulo-gulo pa rin ang isip mo. Hindi ka pa rin maibigin, puro-puro ka pa rin ng hatred and bitterness. That means you will enter the kingdom of God when you die, but here on earth, you have not entered it yet. It has not gotten into you. Kasi kailangan ang kingdom of God here and there. Sa buhay, Kaya ang itinuro ng Panginoong Jesus sa prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. nasaktan ka, pwede ka naman
na hindi lang dapat sa langit ang kaharian ng Diyos, kundi puso ng mananampalataya ay kaharian ng Diyos at nangyayari natutupad sa puso at buhay ng mananampalataya kung ano man ang natutupad sa langit. Therefore, you enter the kingdom of God. Therefore, the kingdom of heaven is in you. Therefore, the kingdom has come. Doble ang pain. At pag namatay ka, may isa pa uling kingdom na pinag-uusapan, to be with God in eternity. There are many Christians who are no doubt going to be with God in eternity, but here on earth, hindi pa. So why choose? Kasi ipinagigiitan ng katigasan ng ulo. Yung legalism. Lagi ang dami-daming galit, hatred, hindi kind. Paano mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos kung hindi ka kind? The world owes you a living. Kayo ba gusto niyo bang makisama sa bahay ng isang sungit na tao? If you have a choice, ayaw nyo, di ba? Maraming mga kabataan na nag-aasawa agad dahil susungitan sa nanay nila, tumatakas. Wala, mas masungit ang magiging biyenan. Akala mo yung nagtatampo. Ayaw mong tumira sa isang bahay na may sungit, may galit, mayroong aalitan, di ba? Bakit naman titira sa iyo ang Espiritu Santo na sungit na? Deserve ko maging happy. Huwag mo akong Kung lagi kang galit, lagi kang bitter, laging gusto mo parusahan ng kapwa, pagalitan, laging i-impose sa kanila yung mga religious law, kahit maganda hirap-hirap sila, mapahiya, masaktan, basta legalista ka lang. You will never enter Therefore, the kingdom maiiba of God that way. ang pananaw natin sa mundo. At malay Kaya sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. mas maging In other words, take the Jesus way, mga kapatid. dito nabubuo kung ano ang mangyayari. How do you take the Jesus way? Dalawa. Ay sasaya. Yung naiintindihan mo sa isip mo at ginagawa mo sa isip mo, Meron dapat kakambal na or pag-isip yan. hindi mo sobrang naiintindihan pero sumunod na lang yung katawan mo. Maging mabait ka na lang, maging makakatawad ka na lang, mapagbigay sa kapwa. Yun din ang Jesus way. Eh ang sarap kung pareho na ginagawa mo. Sinusunod mo ng katawan mo, pagkatapos sa iintindihan ng utak mo kung ba't mo ginagawa yun. Pero hindi naman lahat nakakaintindi, so sumunod na lang. Natin ang ating attitude. Practice kindness Ugali. over Kasi yun religious ang magiging ordinance. ugat ng darating Kahit ano pang religious sa atin. ordinance, pag ipinatupad mo at naging malupit ka sa kapwa sa Kasi pagpapatupad nagbibigay ng noon, Merong hindi na yun ang makapagtakbo Jesus lang, way. makapagdrama lang, makapagmukmuk at makapagdabog kaya pag nalilito ka, anong gagawin ko? Makikipagkasihan, Maging mabait ka na lang. Magbabagsak ka ng telepono. Maging mabuti ka na lang, Magtatapos ng mapagpatawad, usapan na hindi ka bakit papagalitan ng hindi Diyos sa maganda. pagiging mabuti. Pero ang mga susunod na oras, araw, Kung magkakamali ka linggo, kapatid, magkamali ka na lang on the side of being saan kind siya? rather than O unkind. kaya, guilty. O kaya, Paano kung sumabrang bait naman ako, baka maabuso ako o baka naman yung mga kapwa. Pananagutan na nila yung kung abuso sila. Pero lalo sa ikaw, ating kamag-anak, naging mabuti ka at pamilya, mabait. mga mahal sa buhay, lalo sa iyong Do not kapwa, blindly kaibigan, follow religious lalo sa iyong tradition mga malalapit sa which could buhay, have been created only by people, na maging maganda ang relasyon mo ba? especially if they don't work Masama, pwede or kang are not magpatawad. effective. Nasaktan ka, pwede ka Kita na nyo kung paano ang pagkakandarapan ng mga Israelites sa pagsunod sa circumcision law. Tapos sasabihin sa kanila ni Lord, hindi naman si Moses ang may bigay sa inyo yan, mga ninuno nyo lang gumawa niyan eh. at kapayapaan, yung paging Gaano karami ang pinaghihirapan nating sundin na kung pwede lang sabihin nito sa iyo ngayon, ba't ka naghihirap? Hindi naman Diyos ang may sabi niyan. Paano ko ba malalaman kung anong sabi ng Diyos? Ang daming nakakalitong reading at interpretation. Paano ko malalaman kung anong tama kong gawin sa dami ng mga iba-ibang ideya kung anong tamang gawin? Sabi ni Lord, yung loving, yung kind, yung good, di ka pwede magkamali doon. Love even covers a multitude of It sins. springs from selfishness. Huwag mong gayahin ang mga reliyosong tao na pagod na pagod sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan The world owes you a living. at walang point. Madali ka magdamdam. Hebrews 10:11, the priests do their work each day, and they keep on offering sacrifices that can never take away sin. Attention to be pampered. Nakita ninyo? Kaya madalas nagtatampo. Napakarami ginagawa ng mga religious leaders na nakakapagod, Mababa ang loob dahil mababa ang luha. pero wala No, namang it comes from magbuting bunga. self-centeredness. No, Hindi nakakapag-alis ng kasalanan, deserve ko maging nakakapagdagdag pa nga. happy. Huwag mo akong iiwan. Deserve So kong just be samahan kind, mo. be good. Huwag mo akong tatalikuran. It is the Deserve best kong harapan mo. expression of It's religion. self-centeredness. Do not blindly follow religious tradition which could have been created only by people, especially if following them could make you Therefore, unkind. maiiba ang pananaw natin sa Maraming ganun eh. Nagiging unkind dahil religious. Parang magkakontra yung dalawang ideya na yun. The heart Because true spirituality
high religiosity is supposed to make us kind. Kung ano ang To the mangyayari point sa ating buhay, of being like tayo Jesus, ba ay who did sasayahin not natin cause ang this intentions woman natin caught in at adultery clear, to be stoned pero to dapat death. nakapal na pag-isip niya. Kakambal At kung na ganong pag-isip kalala niya. na ang kasalanan, Puso ay at si Jesus pa ang pwede ingatan maghusga dahil yun ang na meron siyang factor ng karapatan, happiness. Or hindi niya sin. hinusgahan, hindi niya ipinabato, sino tayo para mambato ng kapwa? Sa relasyon natin sa mga tao. Sino tayo para pahirapan ng kapwa? Dahil lang sabi ni Moses, Pakin ang ating puso, bantayan it's natin time ang for the church to mature, to go beyond the letter Kasi of the yun law, ang to move up to the spirit of the law. natin. Panahon na para ang pananalig natin at ang ating mga Kasi ninunong nung napakatagal na pinananaligan merong ay makapagtampo mag-graduate na, from makapagdrama, childishness at maging makapagdabulang, mature and loving and caring. makikipagkasira, Hindi lang laging magbabagsak ng abalang-abala telepono, sa pagpapa-impress, pagtatapos ng sa usapan nakikita na ng mata, pangit, sa panglabas na maganda, nakikita, pero kundi ang kabutihan mga sa susunod na kaloob-looban ng oras, ating araw, puso. linggo, bad ang kanyang mood, Panahon na sad para siya, maging o kaya kind, gentle and nice o kaya ang mga naiiyak. relihiyoso. Why And you know that that is not the image when we can choose of religious be people. friendly? Sa kanila, masaktan ka na, sasaktan kita dahil sa amin ang religious ordinance. Lalo sa iyong But Jesus kapitbahay shows us a o loving way. kaibigan, lalo sa And iyong Jesus mga is malapit the sa way, buhay. the Pwede truth, kang pumili and the ng life. magandang relasyon Unless we sa do tao. it Jesus' way, Kung ginawa siyang masama, we can pwede kang never magpatawad o hindi. enter the Nasaktan presence of ka, the pwede ka Father. namang magpatawad o It hindi. is important Pwede to ka rin take manakit din. the Jesus But way. choose Ama what namin, you think about patuloy niyo pong palaguin ang pagkaunawa namin kung ano ang Jesus way. At kapayapaan, eh yung paging friendly. Hindi namin laging alam kung ano yon, pero may alam kami kung ano yon, Nasaktan what ka. it is not. Kasi nasaktan ka na, mananakit That ka it pa is rin. not unloving, it is not cruel, it is not Doble unkind. ang pain. Tapos, So teach kahit us, naman Lord, makipag-away to ka learn dahil the love of mahalaga rin sa'yo Jesus yung tao, kahit and to take that mapagtaguan road of ka love yan. that leads Kung to your mahal mo heart. naman eh, mahal mo talaga. And to take that road of life and love So why where your choose blessings abound. isa? Pagbulay-bulayan natin mga kapatid kung anong application nito sa ating buhay. Actually, That we should place kindness and goodness above religious ordinance. Because it is the highest religion. Dear God, in silence, continue to speak to us and make this message personal so we can make personal applications. Let's be with the Lord in some silence, in prayer, in fellowship with the Spirit. Pampered. Kaya madalas nagtatampo. Akala mo yung nagtatampo o nasasaktan ay mababa ang loob dahil mababa ang luha. No, it comes from self-centeredness. Na, huwag mo kong saktan. Deserve ko maging happy. Huwag mo kong iiwan. Deserve kong samahan mo ko. Huwag mo kong tatalikuran. Deserve kong harapan mo ko. It's really self-centeredness. Kaya pag binago natin ang ating attitude, binago natin ang ating ugali, magbabago ang ating asal, therefore, maiiba ang pananaw natin sa mundo at malay natin. Baka maiba rin yung kilos ng kapwa natin. Ma-influence natin sila mas maging. The heart is very, very, very important. Dito, nabubuo kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Tayo pa ay sasaya. Ganda natin intentions na Happy New Year. Pero dapat kakambal na pag-isip niya. Kakambal na consciousness na ang puso ay ingatan dahil yun ang factory ng happiness or sadness. The heart or ano yung mga lungkot natin may kinalaman sa relasyon natin sa mga tao. Mga kaaway, mga na-miss, mga na ating puso, bantayan natin ang ating attitude, ang ating mga salita, at ang ating ugali. Kasi yun ang magiging ugat ng darating na feelings natin, whether the feelings are sad or kasi yun ang nagbibigay ng happiness. Merong